Alam niyo, talagang napakatindi nitong si Ombudsman na Jesus Crispin Boyeng Remulla. At parang ito lang ho ang unang ombudsman na talagang madalas ho magsalita sa media. No? At alam niyo ho, talagang kanyang pinanindigan. Ito hong naunang kanyang sinabi na naglabas na raw po ng arrest warrant laban po kay Senator Bato de la Rosa, na kababayan. At sabi niya ay yung warrant na yan ay nasa kanyang telepono. Ang klase warrant yun nasa telepono. Kasi hindi raw ho ito official. Hindi pa raw ito official. Kung ikaw ay responsableng tao at isang responsableng opisyal ng gobyerno, ako sa mainstream media, matagal ako nag-cover bilang reporter. Diyan din po sa Jukran na tinatawag, yung sa Justice Department at din po sa Court of Appeals, sa Supreme Court. Kapag may naglalabas mo, kasi minsan may nakukuha kaming advance na kopya po ng resolusyon, halimbawa may kaso, pero hindi ho namin pwedeng ilabas, i-ere, kasi taga-radyo ko, dahil sa kulang pa ang pirma. Halimbawa sa Supreme Court, minsan yung nagponente pa lang ng desisyon, yun nakakuha na kami ng kopya. Alam namin ito na magiging desisyon, pero hindi namin pwedeng ilabas. Bakit po? Kasi hindi pa official. At hindi pa pirmado kasi baka wala akong pumirma. So, bulilyaso po yung dokumento at di ba? So, sa amin, sa pagiging reporter ko noon, mga kababayan. Pero, ito pong si Ombudsman Boyeng Remulla, lumilitaw ho parang nagmamadali ho siya. Bakit siya atat na atat? Or baka naman sadyang gustong ilihis. Dahil sa ako, napakarami ng mga issue ngayon na pinag-uusapan yung epekto ng bagyong Tino at na itong si Uwan. Nako, ang daming sinasabing kapalpakan at grabe yung ginawa ng gobyerno, bagal yung pagresponde, yung pamimigay ng tulong at napakaliit ng ibibigay. Biri mo sa bahay, mga nasira yung bahay, 5,000, yung talagang nawala yung bahay, 10,000 pesos, mga ganun ho. Bayan, parang pwede ka mag-isip. No, nako, baka nililist, gustong pagtakpan yung mga mainit na issue. Pero, ito hong issue ito, mga kababayan. Kasi ako hindi sa pinagtatanggol ko itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi wala naman akong pakialam at kung talagang maglalabas po ng warrant laban po sa kanya, wala ko tayong magagawa. Kahit taga-suporta ka man o kritiko kung ano man, nasa proseso yan at kung ano man ang dapat gawin mo ng gobyerno kung official po na maglalabas ng arrest warrant ang ICC. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, ito hong pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla. Kung tatanungin nyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Meron, confirmed yan. Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Sir, have you talked to DOJ? Kasi iba yung sinabi nila. Wala pa sila. Wala. Nauna ako sa kanila. Yan po ang pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla. Ang sabi niya, kung tatanungin nyo, yung warrant, meron ako. Nasa telepono ko. Bakit hindi mo mailabas? Sabi niya, hindi pa official hindi pa pala official, bakit in-announce mo na? Di po ba? In-announce mo na at hindi ka naman simpleng tao na, di ba, ikaw ay isang ombudsman. At, di ba, mataas na opisyal ng gobyerno. Dapat maging responsable ka na kapag may ganyang ilalabas na dokumento, dapat yung official. Halimbawa, may sakit sa puso yung tao na sinabi mong may warrant o inatake, may nangyari. Di ba? Ano yung epekto nun? Samantalang di pa pala official. Kasi biri mo, sabi ng Department of Justice, wala. Sabi ng Department of Foreign Affairs, wala. Sabi mismo ng ICC, wala. Kasi lahat daw po ng mga official communications, tulad po ng ganyan, arrest warrant na yan, ay nilalabas po nila sa kanilang website. Wala raw Sabi ho mismo ng spokesperson ng ICC. Tapos ay
O, lahat wala eh. Malacanang sinabi, wala rin ho. O, pero sa telepono ni Ombudsman Remulla meron. Pero bakit hindi mailabas? Hindi para official. Eh kung hindi pa official, dapat hindi mo muna inanunsyo, di po ba? Yun ang binabanggit lang ho natin. So parang ganito ay lilitaw na nakuryente ka na naman. Kasi bakit hindi mo mailabas kung meron talaga? Kasi sabi mo hindi official. So nakuryente ka na naman. Pangalawa na ho yan, ha? Yung una, yung kay Senator Joel Villanueva na sabi mo ay dapat na ma-implement yung kaso laban sa kanya, eh yung pala, ay na-dismiss na. O, eto naman, sabi mo, hindi, nasa telepono ko lang, in-announce mo na, na kung saan ay may warrant of arrest na laban po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ako naman, halimbawa, siguro kung meron mang ginagawa, meron ka nakuha unofficial, eh hindi pa ho ito talagang warrant kasi hindi pa official eh. Hindi pa pwedeng maisilbi. Di po ba? So wala pa ho yan. Dapat hindi mo na inanunsyo. Ang ginawa sana, ano ba naman na anong motibo mo na mauna ka? O dapat DFA ang mauna ho dyan eh. O siguro pinakamatindi eh. Mas okay Malacanang, di po ba? O, Department of Justice eh. Dapat sila mauna. Eh bakit gusto mong mauna? Anong motibo ni Ombudsman Remulla? At bakit siya nagmamadali at atat na atat? So hindi po maialis sa isipan ng taong bayan na baka gusto mo lang gamitin ito para mailihis yung mga mas mainit na issue ngayon. Di po ba? Di ba? Yung issue sa flood control, talagang muling umiinit dahil sa sinasabi nga dyan po sa Cebu ay 26 billion ang pondo na inilaan sa flood control pero ganun ho nangyari. So ang dami ho ng mga ginagawa yung talagang pagkalbo sa kabundukan, yung mga quarrying na yan, di ba? O pagmimina. So, napakarami ho ng mga issue na pinag-uusapan matapos po itong dalawang magkasunod na bagyo, si Bagyong Tino at si Uwan. So, tapos bigla mong in-announce na gano'n. So, ang tao ngayon, biglang nalis ang atensyon. Oy, dito si Bato pala, arestuhin na. Ang dami ng mga naglabasan ng kung ano-ano, tapos interview kay Bato, ano man. So, wala pa pala. Kung lumabas man yung halimbawa, yung warrant of arrest, kung talagang lalabas ho yan, sabihin, bida ka o hindi naman daw bida-bida ho rito eh. Hindi naman kinakalang bidahan. Ang importante ho rito mga kababayan, kung lumabas ang warrant, ano bang pakialam mo ron? Bilang ombudsman. Dapat ang tutukan mo ay yung mga kaso na may kinalaman dito po sa korupsyon sa ating bansa. Di po ba? Lalo na ho, ito yung pinakamainit, yung sa flood control na kung saan ay talagang marami po naapektuhan nating kababayan na, di ba, marami hong namatay eh. Diyan po sa Cebu, ang dami po namatay. Dahil po sa bagyo, iba, nalunod ko naman, nadaganan, ang dami ho. Dapat yun hong inuuna. Yung pagpapanagot sa opisyal ng gobyerno, lalo na po yung mga nagnakaw sa pondo ng bayan. Itong kay Senator Bato de la Rosa, kung meron man siyang pananagutan, bahala na po siya. Yung managot doon sa ICC. Pero ang trabaho mo, Ombudsman Remulla, yung mga opisyal ho rito ng gobyerno na talagang lumustay at nakinabang, nagkamal ng mga salapi mula sa pondo ng bayan. Dapat yun ang inuuna mo. Hindi mo prioridad yan. Huwag mo nang pakialaman yan. Pag lumabas naman yung talagang opisyal na warrant of arrest, bahala na mag-implement dyan yung DOJ. O yung DFA, bibigay yan, DOJ. Malacanang, bahala na po sila at kung ano man yung nakasad sa proseso ng batas, wala ho tayong problema ho ron, di po ba? Yung lang naman ang aking issue rito. Dapat wag na hong makialam sa ibang bagay. Ang dami-dami na ho kasi ngayon, dami nga panawagan dapat yung transparency at accountability, kaya nga mag-rally po ang Iglesia ni Cristo at iba pang mga grupo dahil sa kabagalan ho na wala akong maipakulong hanggang ngayon Di po ba? Puro pag-iimbestiga. May isasampang kaso. Wala pa naman. Wala ho, yun ang inaantay ng taong bayan, di po ba? Okay, so sa inyo ho, sa ating mga taga-subaybay, sa mga nanonood dito po sa ating channel, ano po masasabi nyo ho rito? Kasi ako pananaw ko rito, dapat wala pong pakialam si Ombudsman Remulla dito po sa arrest warrant kay Bato de la Rosa. Hindi niya ho kinakailangang unahan ang ibang sangay ng pamahalaan. Dapat ang kanyang pagtunan ng pansin, yung issue po ng katiwalian. Di po ba? Yun lang ho. At kasi
parang lalo niya sinisira ang kredibilidad ho ng ombudsman eh. 2 beses ka na nakukuryente. Di po ba? Masasabi pa rin kuryente ito kasi wala pang official eh. Na warrant of arrest eh. Di kuryente pa rin yan. Kung lumabas ba sa mga susunod na araw, okay ho yun. Pero yun, official. Wala ho. Kung talagang, ang pinakamainam mo talaga, sabi nga ho talagang bawas-bawasan mo yung pag-press ko, talagang tutukan na ho. At may makasuhan na at may makulong dito po sa mga nandambong ng pera ng taong bayan. So, sige, kayo ho, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo rito? Mag-comment na po kayo dito po sa ating channel. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share. Okay, maraming salamat sa mga bago lang po sa ating channel. Subscribe na po kayo. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.